Pasok sa selda ang dalawang most wanted person na akusado ng panggagahasa matapos maaresto ng pulisya sa magkahiwalay na lugar at operasyon sa lalawigan ng Nueva Ecija nitong Abril 8. Ayon kay Nueva Ecija Provincial Director Colonel Ferdinand D. Hermino, dakong alas 12 GMT ng tanghali, nagsagawa ng police operation ang magkasanib na operatiba mula sa San Isidro Police Station na 303rd Mobile Force Company sa Barangay San Roque, San Isidro, Nueva Ecija. Nagresulta ito sa pagkakaresto sa isang 56 anyos na lalaki na nakatala bilang top 10 most wanted person sa bayan ng San Isidro. Ang pag-aresto ay ginawa batay sa isang waran para sa kasong panggagahasa na inisyo ng RTC Branch 36 Gapan City, Nueva Ecija. Nagtakda ng piyansa ng 200,000 pesos para sa pansamantala nitong paglaya. Habang nung araw ding iyon, ganap naman na alas 10:29 ng gabi nang magsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng Bungabon Police Station sa Barangay Palo Maria na humantong sa pagkakaresto sa isang 18 anyos na lalaki na nakatala bilang top 1 most wanted person sa Bungabon. Ang akusado ay dinakip sa bisa ng waran para sa 2 bilang ng panggagahasa na inisyo ng 3rd Judicial Region Branch 7 Palayan City. Walang inirekomendang piyansa para sa kasong panggagahasa na ngayon ay nasa kustudiya ng pulisya habang naghihintay ng paglilitis. Nasaksihan ng mga magsasaka ng Barangay Bangad, Cabanatuan City ang kakayahan ng bagong dinidevelop na riding type paddy seeder gamit sa pagsasaka ng mga magpapalay na kayang magtanim ng hanggang 2.5 hektarya sa isang araw gamit lamang ang 1 litrong gasolina kada oras. Napabilib ang mga magpapalay sa syudad dahil sa kakayahan nitong 8 hilera na sabay na nagkakanal, kaya naman pantay-pantay ang pagtanim. Maliban dito, mas tipid ito kumpara sa tradisyonal na sabog tanim na nangangailangan ng 80 to 100 kg ng binhi kada hektarya, habang sa riding type paddy seeder, 35 to 40 kg lang ang kailangan. Ayon sa mga eksperto, makatitipid ang mga magsasaka ng 15 to 20% dahil hindi na kailangang magpunla at lipat tanim. Sang-ayon dito si Ginang Marisa V. Tadeo na aniyay sa manual na lipat tanim, umaabot ang gastos sa 8,500 pesos kada hektarya, habang sa riding type paddy seeder, gasolina lang ang gastos, mas tipid, maginhawa at madaling gamitin kahit na mga babaeng magpapalay. Nabatid na isinabay rin sa demo ang hands-on training upang matiyak na kaya at alam gamitin ng mga magpapalay ang nasabing makinarya. Hinihimok pa ng DA PhilRice ang mga magpapalay sa rehiyon na mag-message lamang sa kanilang official Facebook page kung nais maglunsad ng demo sa kanilang lugar, dahil handang tumulong ang ahensya sa mga magpapalay sa bansa. Dinagsa ng 700 mag-aaral ang unang araw ng qualifying exams na naghahangad mapabilang o makakuha ng 2025 DOST-SEI Undergraduate Scholarship Examination kamakailan. Isinagawa ang aktibidad ng 2 araw sa 2 testing center sa Nueva Ecija. Ito ay ang Central Luzon State University o CLSU Science City of Muñoz at Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST General Tino Campus na matatagpuan sa lungsod ng Cabanatuan noong April 5 to 6, 2025. Ang DOST-SEI Undergraduate Scholarship Program ay may layuning magbigay ng pinansyal na suporta para sa mga estudyanteng karapat-dapat sa akademya na kumukuha ng mga degree sa larangan ng agham at teknolohiya sa 2 pangunahing universidad sa lalawigan na pinatatakbo ng gobyerno. Matatamasa ng mga benepisyaryo ang libreng tuition fee na may buwan ng allowance, kabilang ang libro, transportasyon, uniforme at insurance.
Ang mga benepisyong ito ay layuning pagaanin ang pinansyal na pasanin sa edukasyon habang hinihikayat ang mga mag-aaral na maging mahusay sa kanilang pag-aaral at mag-ambag sa pagsulong ng bansa sa agham at teknolohiya.